Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito'y ating sasagutin ang inyong makatanungan kagaya na lamang ng may tunay ba na iglesia ang Diyos? Ilan ang tunay na iglesia ng Diyos? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman si Jessa Lupingol. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Atin pong i-review ang ating pinag-aralan sa nakaraang episode. Ating tinalakay, The Seal of God and the Mark of the Beast. Simulan po natin ang ating review. Question number 1, Sister Jessalo. Ilista, ang tatak ay may tatlong bahagi. Ilista ang mga ito. Question number 2, tama o mali? Ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop ay hindi mga literal na tanda sa noo, ngunit ito ay sumisimbolo sa iyong pagpili, sa iyong isipan na sumunod at manampalataya kay Jesus. Number 3, ano ang tatak ng Diyos na makikita sa kanyang kautusan na nagpapakita ng kapasyahan niya sa langit at lupa? Question number 4, tama o mali? Ayon sa hula, iisipin ng hayop na baguhin ang panahon sa kautusan ng Diyos. Number 5, tama o mali, ayon sa hayop, ang pagkabanal ng araw ng linggo ay tanda ng kanyang kapasyahan at ipinagmamalaki niya ang pagbabago ng sabat sa araw na ikapito papunta sa linggo. Ayan, ma-perfect kaya ninyo ang ating quiz? Simulan po natin ang pagsagot. Question number 1. Ilista, ang tatak ay may tatlong bahagi. Ano po ang tatlong bahagi ng tatak? Yes, yan po ay ang pangalan, titulo at teritoryo. Question number 2. Tama o mali, ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop ay hindi mga literal na tanda sa noo, ngunit ito ay sumisimbolo sa iyong pagpili sa iyong isipan na sumunod at manampalataya kay Jesus. Ang sagot ay tama. Number 3, tanong. Ano ang tatak ng Diyos na makikita sa kanyang kautusan? Ano po ba ang tatak ng Diyos? Walang iba kundi ang Sabat. Very good. Number 4, ayon sa hula, iisipin ng hayop na baguhin ang panahon sa kautusan ng Diyos. Ang sagot ay tama. Number 5, tama o mali? Ayon sa hayop, ang pagpapakabanal ng araw ng linggo ay tanda ng kanyang kapasihan at ipinagmamalaki niya ang pagbabago ng araw ng Sabat sa araw ikapito papunta sa linggo. Ang sagot ay tama. Ating natuklasan sa ating nakarang pag-aaral na ang linggo, ang pagpapakabanal sa linggo, yan nga ang kinikilala nila na tanda ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi nyo po nakita ang ating nakaraan na episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. Yan po. At kaibigan, kung meron din po kayong mga katanungan, nais po namin sagutin ang inyong katanungan, bisitahin nyo lang po ang website at meron po doong form. Fill upan nyo lang po yung form at ilagay nyo yung inyong tanong at magre-reply po kami sa inyo. Siguro gagamitin namin ang aming blog para masagot ang inyong tanong. At available din po ating handout sa website. Ang ating handout sa episode na ito, The Bride of Christ. Pag-usapan natin sa darating natin na mga pag-aaral. Kasunod natin na pag-aaral ay The Secret to Security and Financial Prosperity. At ang ating episode number 22, Modern Prophets, Visions, and Dreams. Pang Kasunod 23 na naman, episode, Mystery Babylon, Mystery Babylon, Revelation Scarlet Harlot. yan, kikilalanin natin kung sino ba yung Babylonia sa Apokalipsis. Ang ating tatalakayin sa episode na ito, Revelations Woman on the Moon. Kikilalanin natin kung sino ba itong babaeng nakatayo sa ibabaw ng buwan. Kaibigan, nais ko pong magsimula sa isang quotation galing sa The End of Religious Controversy, page 95. May isang tanong lang na dapat itanong. Ito ay, ano ang tunay na iglesia? Sa pagsagot na ng isang tanong na ito, masasagot mo rin ang bawat tanong ng reliyosong kontrobersiya na naitanong na o maitatanong pa. Ano nga ba ang tunay na iglesia? Kung malaman natin kung ano ang tunay na iglesia, kung ano man itinuturo ng iglesyang ito, alam natin na yan ay katotohanan. Alam niyo po ba na may higit sa 40,000 mga iglesia sa buong mundo? Yes. Ang tanong, ilan kaya sa 4,000 mga iglesia na yan ang totoo at ang tunay na iglesia ng Diyos? Lahat kaya ay tunay? Ilan ba? Tingnan natin kung anong sabi ng Biblia. Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 at 5. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayon sa talatang ito, mailan pong
katawan, Isang katawan. isang katawan. Kapag babasahin po natin ang Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, ating matutuklasan, ating maintindihan na kapag binanggit ang katawan, ang ibig sabihin po niyan ay iglesia. Dahil nga si Jesus ang ulo at ang katawan ay ang iglesia. Kaya nga, sabi sa talatang ito, may ilang katawan? Isa lang. Ibig sabihin, may ilang iglesia? Iisa lang ang tunay na iglesia ng Diyos. Kaibigan, maraming mga tao, sila ay miyembro ng isang iglesia dahil ito yung pinakamalaking iglesia. Ito yung sikat na iglesia. Ang iba naman, sinasabi nila, dito na ako pinanganak, kaya dito na rin ako mamamatay. Kung ganyan ang ating pag-iisip, sa tingin niyo po ba ay masumpungan natin ang katotohanan? At kung masumpungan man natin ang katotohanan, matatanggap kaya natin ito kung ganyan ang ating pag-iisip? Hindi. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, ikaw, kaibigan, ay ipinanganak bilang Buddhist. Ngayon, kapag sasabihin mo, ipinanganak akong Buddhist, dito na rin ako mamamatay, paano kapag nasumpungan mo ang katotohanan sa Biblia patungkol sa pagmamahal ni Jesus? At iyong maintindihan na si Jesucristo pala ang nagligtas sa iyo sa iyong kasalanan. Sa tingin mo ba ay matatanggap mo ang Panginoon? Hindi. Kaya nga, yung ganyang klaseng pag-iisip, sinasarado po natin ang ating sarili para sa katotohanan. Dapat maging bukas po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang ibang mga tao, miyembro sila ng iglesia na iyan dahil ito ang sikat. Maraming tao sa kanilang barangay ang pumapasok sa iglesia na yan. Kaya sinasabi nila, dito na rin ako magiging miyembro. Pero kaibigan, sa dami ba natin? Ang dami ba ng miyembro ang basihan kung ang iglesia ay tunay o hindi? Titingnan natin. Sabi po sa Mateo 7, versikulo 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Ingat po tayo, huwag po nating gamiting basihan ang dami ng miyembro para sabihin kung ito ay totoo o hindi. Kasi nga ayon sa talatang ito, marami ang napapahamak, marami doon nagsisipasok sa malapad na daan. Pero hindi po ibig sabihin na malapad ang daan, yan ay katotohanan. Sa katunayan, sabi ng Matthew 7 verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at iilan po? Kakaunti ang nangakasumpong noon. Kakaunti lang ang pumapasok sa tunay na iglesia. Kaya nga kaibigan, dapat ang Biblia ang ating basihan. Ang tanong, paano ko ba mahahanap ang tunay na iglesia? Gusto mo bang malaman kung anong tunay na iglesia? Ito po ang pinakamalaking tanong na ating sasagutin sa episode na ito. At para masagot ang tanong na yan, pupunta po tayo sa Biblia. Tanong, may tunay ba na iglesia ang Diyos dito sa lupa? May tunay ba na iglesia si Jesus dito sa lupa? Yes. Titingnan natin. Sabi po sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang ano po, iglesia ng Diyos na buhay. Pasilin niyo po, merong iglesia ang Diyos na buhay at anong palatandaan ng iglesia ito? Ito ay haligi at suhay ng katotohanan. Atin po natuklasan na meron pong iglesia. Ang iglesia ay siyang tagapagtanggol ng katotohanan. Or should we say, ang tunay na iglesia ng Diyos ay suhay at tagapagtanggol ng katotohanan. Sister Jazalo, anong bang mga palatandaan para malaman natin kung ano bang tunay na iglesia? Meron pong palatandaan ng Panginoon dyan po sa Biblia at yan ang ating pag-aaralan ngayon. Unang-una, syempre, binasa natin kanina, itinuturo nito ang katotohanan. Yes. Ano ba ang katotohanan? Napag-aralan natin na ang katotohanan po ay si Jesus, John 4:14 verse 6, ang salita, John 17:17, at ang kautusan, Psalm 119 verse 142. Ang tunay po na iglesia ay ipinagtatanggol ang katotohanan. Ngayon, ang tanong, paano ko mahanap ang tunay na iglesia? Sa pamamagitan lang po ng Biblia, hahanapin natin ang mga palatandaan ng tunay na iglesia ng Diyos at titingnan natin kung ano bang iglesia sa ating kapanahunan ngayon ang naaangkop sa mga palatandaan na ito na nasa Biblia. Ngayon, babasahin natin, pag-aaralan natin ang paksa na ito dyan sa aklat ng Apokalipsis. Dito po sa Apokalipsis, meron tayong makikitang dalawang babae. At kikilalanin natin ito.
Yes, ano bang sinisimboluhan ng babae sa mga hula sa Biblia? Ano nga ba? Actually, ito po ay nagsisimbolo ang babae po ay sinisimboluhan ng iglesia. Sumisimbolo sa Yes, iglesia. ang sumisimbolo po sa iglesia. Sabi sa 2 Corinthians Ito yung chapter talata. 11 verse 2, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang babae po, or ang iglesia ay sinisimbolo ng babae dyan sa Apokalipsis. Na dito, meron tayong dalawang babae na makikita. Yung isang babae ay dalisay, yung isang babae naman ay patotot. Apostate, siya Ngayon, yung taksil. yes, siya ay nagtaksil. Kapag ang babae ay tapat at sumusunod sa kanyang asawa ni sa Jesus, yang babae na yan ay dalisay at siya ang tunay na iglesia. Kapag ang babae naman ay hindi siya sumusunod sa kautusan ng Panginoon at siya ay sumusunod sa kanyang sariling tradisyon, yung babae na yan ay hindi tapat sa kanyang asawa na si Jesus. Kaya siya ay isang apostate na iglesia. At tinatawag din siya sa Apokalipsis na Babylon. Patungkol sa kanya, sabi ng Revelation chapter 14 verse 8, at ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ang babaeng ito ay napapainom niya ng alak ang mga tao sa ating mundo. At kapag nakainom ka ng alak, syempre ikaw ay malalasing. Magkakaroon ka ng pagkalito. At hindi physical na, hindi literal na pagkalito, kundi spiritual na pagkalito. Ngayon, pagpatuloy natin, Brother Kevin, ano bang sabi ng Panginoon tungkol sa mga tao na napapailalim sa babaeng ito, sa iglesyang ito? Sabi diyan, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Ngayon, siguro po sa inyong pag-aaral kasama po namin sa Mysteries of Prophecy, siguro naisip ninyo na napapailalim po kayo sa isang iglesia na hindi nagtuturo ng katotohanan at nakapagtatanong kayo, saan ako pupunta kapag ako ay aalis? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, kung saan kayo pupunta. Revelation chapter 12, patungkol naman sa babaeng dalisay. Sabi diyan, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may putong na 12 bituin. Ngayon, makikita natin dito ay isang babae na nakatayo sa buwan. Ito ay ang tunay na iglesia ng Panginoon sapagkat itong babae ito ay dalisay. Nakatayo po siya sa buwan at nararamtan siya ng liwanag ng araw. Ngayon, ano bang sinisimboluhan ng araw at saka ng buwan? Ano ang binibigay ng araw at buwan, Brother Kevin? Nagbibigay ito ng liwanag. At ang babae ito ay nakatayo sa liwanag. Ibig sabihin, sabi nga sa Psalm 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang babaeng ito ay nakatayo sa katotohanan, At Brother yan, ang Kevin. tinutukoy dyan ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, itong babaeng ito nakatayo sa liwanag at siya ay nararamtan ng liwanag. Ibig sabihin, siya ay nakatayo sa salita ng Diyos at siya ay nararamtan ng salita ng Diyos. Kaya walang duda, itong babaeng ito ay sumisimbolo sa tunay na iglesia ng Diyos. Ngayon, ano naman yung mga bituin na nasa kanyang ulo? Well, kung ating babalikan, noong unang kapanahunan, we can say that yan po ang dalawang tribe ng Israel. Pero nung si Jesucristo ay nandito na sa lupa, itinatag niya ang kanyang iglesia at meron siyang 12 apostoles. Kung ating titinang mabuti, nung nandito si Jesus, simula sa kanyang mga apostol, ay itinatag niya ang kanyang tunay na iglesia. Alam natin na kung ano man yung iglesia na itinayo ni Jesus noong unang panahon, yun ay ang tunay na iglesia. At nararapat lamang
na kung anuman ang tunay na iglesia ng Diyos ngayon, yan ay kagaya ng orihinal na iglesia. Yung orihinal na iglesyang itinayo ni Jesus. At kung anong ginagawa nila, ganun din dapat ang ginagawa. Kung anong tinuturo nila, ganun din dapat ang itinuturo ng tunay na iglesia sa kapanahunan natin ngayon. Atin pong nakita sa Revelation chapter 12 itong patungkol sa babae na nakatayo sa ibabaw ng buwan. At siya ay nararamtan ng liwanag ng araw. At tingnan natin, kukuha tayo dito ng mga identifying marks para mas makilala pa natin kung sino itong iglesia na ito. Sabi dyan, Revelation 12 verse 3, "At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema." At sabi dyan, at kinaladkad, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinahagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At next verse, "At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan." Ang tanong, sino kaya itong anak na lalaking iyan? Wala na pong ibang anak na lalaki na inagaw patungo sa langit maliban kay Jesus. Kaya nga alam natin na ang tinutukoy dito ay si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo po ang inagaw patungong langit. At inaabangan siya, matatandaan po natin nung ipinanganak si Jesu Kristo dito sa lupa, inaabangan ito ng dragon. At gusto niyang lamunin agad para hindi na magawa ni Jesus ang kanyang, Gusto niyang wasakin. Yes, ang kanyang katungkulan. Pero alam po natin, gumawa ng paraan ng Panginoon. Alam po natin na noong unang kapanahunan, yung dragon, alam po naman po natin kung sino yung dragon, hindi po ba? Sa Apocalypse, yan ay si Satanas. Pero alam po natin sa Daniel na yung dragon ay sumisimbolo din sa Roma. Kasi nung unang kapanahunan, nung ipinanganak si Jesus dito sa lupa, ginamit niya ang Roma para kitilin sana iyong sanggol na ipapanganak, which is si Jesus. Pero alam po natin na hindi siya nagtagumpay, nakatakas po si Jesus. At yan nga, inabangan siya ng dragon, pero siya ay nakatakas. Nagbigay ng warning ang Panginoon kina Joseph at saka kay Mary, kaya sila ay lumisan, papalayo, at nakaligtas si Jesus. At siya ay bumalik na doon sa Israel, sa tamang gulang, at doon siya ay nagsimula sa kanyang ministeryo. Si Jesus po, alam po natin, siya ay ipinako sa krus. Siya ay sinaktan. Pero alam po natin mga kaibigan na si Jesucristo po ay nagtagumpay para po sa kaligtasan nating lahat. Lahat ng yan ay naranasan ni Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At pagkatapos, ano nangyari, Sir Jasalo? Pagkatapos niyang namatay doon sa cross, Siya muling basahin nabuhay. natin, And siya ay then? na muling nabuhay. Revelation chapter 12 verse 5. Basahin natin, "Inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Nang nakita ng dyablo na inagaw si Jesus papuntang langit, Brother Kevin, kanyang ibinaling ang kanyang atensyon, ang kanyang galit ay kanyang ibinuho sa naiwan na iglesia ni Jesus dito sa lupa, sa naitatag niya na iglesia. Kasi nga, wala na si Jesus dito sa lupa, kaya naisip niya, paano ko kaya sasaktan si Jesus? At naisip niya na masasaktan niya si Jesus kapag atakihin niya, sasaktan niya ang iglesia. Dahil alam niya na ito yung katawan ni Jesus. Sabi nga sa Revelation chapter 12 verse 13, "At nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ibinusi ang kanyang galit sa babaeng ito sa tunay na iglesia ni Jesus." Ngayon, ano bang nangyari? Gustong wasakin ng dyablo ang mga Kristiyano. Paano ba niya winasak yung mga Kristiyano sa kapanahunang ito? Dinadakip niya. Dinadakip at actually this time, Brother Kevin, sinasakit. hindi popular ang pagiging Kristiyano. Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay itatapon sa mga leon o ikaw ay susunugin. Gagawin kang pang-aliw at pinapatay yung mga Kristiyano sa kapanahunang ito. At pinapahirapan talaga. At marami nga ang naging martir para sa kanilang pananampalataya kay Jesus.
Pero nakita ng dyablo na the more na sinisira niya or winawasak niya ang mga Kristiyano, para bang yung madugo ng Kristiyano ay naging binhi at dumami pa ng dumami ang mga Kristiyano. Kaya ngayon, nag-isip siya na iba namang paraan. Ano ba ang kanyang naisip? Well, gumawa naman siya ng magandang paraan upang atakihin ang iglesia na naitatag ni Jesus dito sa ating mundo. Si Constantine, ang emperor this time, Ng Roma? siya po ay, ng Roma. Merong kaguluhan sa pagitan ng Nahati mga pagano at saka ng Kristiyano. Nahati yung kanyang karian. Ngunit gusto niya itong pag-isahin. Kung kaya ang ginawa niya, Siya ay pagano, by the way, si siya ay Constantine. pagano. Kung kaya ang ginawa niya, siya ay nagpabautismo bilang Kristiyano. Actually, ito ay isang political na maneuver. Strategy. Yes, strategy na upang pag-isahin or maging malakas ang kanyang imperyo. Pero nang siya ay umalis, ano ang kanyang ginawa? Siya ay ibinigay ang kanyang kapangyarihan sa mga obispo. Pero bago yan, Pinapasok niya muna ang mga tradisyon. Yes. Yung mga paganong tradisyon, pinapasok niya sa loob ng iglesia. Para, anong nangyari? Kasi nga, nakikita ng mga pagano, nandun sa loob ng iglesia yung ating nakasanayan na. Kaya pumapasok din sila sa loob ng iglesia. At ayun nga, binabanggit ni Sister Jasalo, nang umalis itong si Constantine, iniwan niya ang kanyang luklukan, iniwan niya doon sa obispo ng Roma. Kaya ayan na nga, nagsimula ng dahan-dahang umusbong noon yung iglesia ng Roma, siya yung, or should I say, yung isang iglesia sa loob ng Roma, ngayon ay naging iglesia na ng buong imperyo ng Roma. Ayan po mga kaibigan, alam po natin na yan ay walang iba, tumutukoy po yan, lumabas, umusbong yung Holy Roman Empire, naging Holy Roman Empire na siya at naging Iglesia Romana Katolika na po. Meron na tayong Catholic Church at this point. Ano bang nangyari kapag ang isang iglesia na ang namumuno sa isang bansa? Ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng persecution, pang-aalipusta, pananakit sa mga hindi kaanib ng iglesyang ito. Kaya ayun nga, at dahil sa kapanahonang ito ay milyong-milyong mga tao ang namatay. Alam niyo po ba, ipinagbawal noon ang pagbabasa ng Biblia. At kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw ay dadakipin at ikaw ay sasaktan. Kaya ang ginagawa ng iba na mga nag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay pumupunta doon sa mga kabundukan upang makatakas at upang sila ay patuloy na mabuhay. Pero ang iba sa kanila ay nagpatuloy pa rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron po propesiya ang Biblia patungkol dyan. Ano bang nangyari sa mga Kristiyano? Ano bang kasaysayan ng Kristiyano? Revelations 12 verses 14 and 16. Babasahin po natin Revelations 12 verse 14. Ang babae, sabi dyan, at sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinakadilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, dinala siya sa ilang. Ano bang ibig sabihin ng ilang? Well, wala po tayong makikitang direkta na sagot sa tanong na yan, kung ano bang biblical meaning ng ilang. Pero alam po natin na kapag binanggit yung dagat o maraming tubig, ibig sabihin lugar na maraming tao. At ang ilang ay isang lugar na walang tubig. Ibig sabihin, isang lugar na wala o napakakaunti lang ang tao. Kaya yun nga ang nangyari, ang mga Kristiyano ay pumunta sa ilang. At ang mga kabundukan sa Northern Italy ang nagsilbing ilang para sa kanila. Narinig nyo na po ba ang patungkol sa mga Waldensians? Sila po ay doon nagkumpul-kumpulan sa northern mountains ng Italy at sila ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang iba pa nga sa kanila ay ipinangili nila ang patungkol sa Sabat. Iningatan nila ito. At ang iba sa kanila, nagpapadala ng mga misyonaryo pabalik doon sa syudad para kahit man lang sa napakatinding kadiliman, ay malaman pa rin ng mga tao ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Itong lahat po ay nangyari sa loob ng 1,260 years. Ang salita ng Diyos ay ipinagbawal ang pag-aaral dito. Mga kaibigan, napakarami po ng ating napapag-aralan sa puntong ito. Ating natuklasan na ang Diyos ay merong
tunay na iglesia, isang iglesia na dalisay. Atin pong nalaman na siya ay suhay ng katotohanan. Ano pa ba ang mga palatandaan? Yan ang ating aalamin pagkatapos ng ilang sandali. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Revelations Woman on the Moon. Ano ba ang tunay na iglesia? Yan po ang ating sasagutin sa episode na ito. Ating pong natuklasan na noong nagkaroon na po ng pagbabago sa sistema o sa programa ni Satanas, kasi noong una gusto niyang patayin ang mga Kristiyano. Pero napag-isipan niya na para bang yung dugo ng mga Kristiyano ay nagsisilbing binhi at dumadami pa sila ng dumadami, kaya ang ginawa niya, ginamit niya si Constantine, isang pagano na emperador, siya ay nagpabautismo bilang Kristiyano at simula noon ay para bang naging popular na ang pagiging Kristiyano. Kaya ang iglesia Kristiyano doon sa Roma ay siya naging iglesia ng buong Imperyo Romana. Kaya nga, simula noon, dahil isa ng iglesia ang kumukontrol sa buong imperyo or sa buong lugar na yon, kaya nagkaroon na ng pang-aalipusta kung sino man ang hindi kabahagi ng iglesyang ito. At saka, Brother Kevin, yung katotohanan at yung mga kaugalian ng mga pagano ay nagkahalo-halo. Yes, nahalo na sa tunay na turo ng Biblia yung mga turo ng mga pagano. At ang nangyari, yung mga tao na sincero na gustong mag-aral lamang ng salita ng Diyos, ito ay kanilang inalipusta, sinaktan, kaya kinailangan silang pumunta sa ilang at ang mga kabundukan ang nagkubli sa kanila. Buti na lang sa tulong ng Panginoon. At itong lahat ay nangyari sa loob ng 1,260 years. Now, binanggit po sa talata, mga kaibigan, 1,260 araw. At alam po natin na sa hula ng Biblia, yan po ay katumbas ng literal na taon. Kaya ang
tunay na iglesia, at this point mga kaibigan, siya ay nagtatago sa loob ng 1,260 years. Alam na po natin, base po sa ating nakaraang mga pag-aaral, kung kailan ba nagsimula ang 1,260 years. Yan ay nagsimula noong 538 AD at yan ay nagpatuloy hanggang sa taong 1798. Alam po natin na hindi po pwede na ang Vatican City ang siyang maging tunay na iglesia. Alam niyo kung bakit? Vatican Kingdom. Dahil sa loob ng 1,260 years, hindi siya nakakubli, hindi siya nagtatago, siya ang namamayagpag. Kaya hindi pwede na siya ang maging tunay na iglesia ng Diyos. Dahil sa loob ng 1,260 years, ang tunay na iglesia ay nagtatago. Dahil nga siya ay inaalipusta, siya ay sinasaktan. Kaya alam natin, ng tunay na iglesia po, hindi pwede na maging ang Iglesia Romana Katolika, which is the Vatican City itself. Hindi pwede kasi siya ang namamayagpag. Sabi sa Revelations 12 verses 15 to 16, at ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilong upang maipatangay siya sa agos, at tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng tubig sa Biblia o sa propesya. Napakasarap na pag-aaral. Mas madali natin naintindihan ito. Ibig sabihin, nagpadala siya ng maraming mga tao, mga sundalo upang kuhanin itong, atakin ito at saktan itong babae, pero tinulungan siya ng ilang upang hindi magtagumpay ang kaaway. Ano nga ba ang mga palatandaan para malaman na natin kung sino ba itong tunay na iglesia? Meron po tayo dito mga palatandaan na nilista sa ating screen. Una, itinuturo niya ang katotohanan. At ano pang isang palatandaan? Siya ay lalabas pagkatapos ng taong 1798. Paano natin nalaman yan? Kasi nga, sa taong from 538 hanggang 1798, siya ay nagtatago. Ang tunay na iglesia ay nakakubli. Ibig sabihin, kahit anumang iglesia na umusbong o lumabas bago ang taong 798, hindi po yan pwedeng maging tunay na iglesia ng Diyos. Dahil ang tunay na iglesia ng Diyos, siya ay umusbong lamang pagkatapos ng taong 1798. Kaya, dahil dyan, atin pong alam na ang tunay na iglesia ay nagtatago at hindi po pwede na ang Roman Catholic Church na siya ring Vatican City, hindi po siya pwedeng maging tunay na iglesia dahil sa loob po ng 1,260 years siya yung namamayagpag. Hindi po siya nakatago. Ang tunay na iglesia ay nagtatago. Alam po natin na abot langit ang galit ng ni Satanas sa tunay na iglesia ng Diyos. At sabi po dito sa Revelations 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patutuo ni Jesus. Ayon sa talatang yan, ito ay nalabi sa kanyang binhi. Galit ang dragon sa kanya. Tandaan po natin, ang tunay na iglesia, galit ang dragon sa tunay na iglesia. At sabi dito, siya ay tinawag na nalabi. Ano bang ibig sabihin ng nalabi, Sister Jasalo? Ang nalabi ay ang natira at kagaya pa rin ng orihinal. Yes. Ngayon, pagpatuloy natin upang maging kagaya ng orihinal, ano ba ang tinuturo ng tunay na iglesia ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon? Kagaya ng orihinal, ang tunay na iglesia, kagaya na lang po ng tela. Kaya sinabi sa Biblia na nalabi. Hindi ba kapag bumibili tayo ng rolyo ng tela, halimbawa, bumili ka ng 10 metro, yung tira doon sa rolyo, yun yung tinatawag natin na nalabi. Magkapareho po ba yung nalabi at saka yung isang tela? Yes. Kaya nga, sinasabi natin ng original na iglesia ay dapat kagaya ng original kasi siya ay tinatawag na nalabi ng kanyang binhi at galit na galit ang dragon sa kanya. Ano ba tinuturo ng original na iglesia? Basahin natin John chapter 14 verse 1 to 3. Muling paririto ako. At sabi din sa Titus chapter 2 verse 13 na hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Itinuro ni Jesus na siya ay muling babalik. Yes. Kaya ang mga apostol, yung mga iglesia na dating itinuro ni Jesus, nagtuturo din sila at naniniwala sa muling pagbabalik ni Jesus. Yes, at sila ay naghihintay sa muling pagparito ni Jesus. So sila ay naghihintay sa advent or pagpakita muli ni Jesus.
Ngayon, Kaya nararapat na ganyan din ang tunay na yes, iglesia sa lalo panahon na natin. sa kapanahunan ngayon. Ngayon. Naghihintay sila Kagaya sa ng orihinal, muling pagparito ni Jesus. Kagaya ng orihinal, tunay na sila iglesia ay Adventista or naghihintay sa muling pagparito ni Jesus. Ngayon naman, paano ba nagbautismo? Or paano ba ang paraan ng pagpapabautismo ng sinaunang mga Kristiyano? Yes, sa original na iglesia. Paano Yes. ba nabautismohan si Jesus? Sa paglubog Of sa course, ilalim sa ng tubig? paglubog sa ilalim ng At tubig. ganon din nagbautismo ang mga apostol? Kagaya ng pagbautismo nila sa eunuko. Ngayon, yan ay sa Acts chapter 8 na mababasa natin. For example, kagaya ng makikita ninyo, yan po ay sa paglubog. At kahit anumang iglesia na hindi nagbabautismo sa pamamagitan ng paglubog ay hindi po ang tunay na iglesia ng Diyos. Kaya kasunod, nagbabautismo sa pamamagitan ng paglubog. Ngayon naman, pinapangilin ba ni Jesus at saka ng mga kanyang alagad ang Sabat? Ang tunay Yes. na iglesia ay kagaya ng original. Pinapangilin nila kung ano bang ipinapangilin ni Jesus at kung ano bang ipinapangilin ng tunay na iglesia noon. Ano bang ginagawa ni Jesus? Anong araw bang kanya pinapangilin? Luke chapter 4 verse 16 Kung ating nagsasabi. babasahin yan, ating maintindihan na sinasabi dyan na ipinapangilin mismo ni Jesus ang araw ng Sabat. Basahin nyo na lang po ang buong talata, mga kaibigan. Pero malinaw dyan na itinuturo na Sabat ay pinapangilin ni Jesus. At sa Matthew 24 verse 20 din po mababasa ninyo na ibinili ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipangilin ang Sabbath. Ngayon, ano bang araw ang pinangilin ni Jesus na nandito siya sa lupa? Walang iba, ang ikapang-pitong araw, ang Sabbath ng Panginoon, ang Sabado. Kaya ipapangilin din ng kanyang tunay na iglesia mula noon hanggang ngayon ang tunay na araw ng Sabbath. Kahit ang mga apostol ay nangilin din sa araw ng Sabat, kaya nga kagaya ng original, ipapangilin din ng tunay na iglesia ngayon ang Sabat. Sinusunod nila ang Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Anong araw ba ang ipinangilin ng tunay na iglesia ni Kristo? Wala pong iba kundi ang araw ng Sabat. Sabat. Sabat po yung pinangilin ni Jesus. Sabat po yung pinapangilin ng original na iglesia. Kaya ang tunay na iglesia ngayon, ipapangilin din ang araw ng Sabat. Ngayon, kasunod naman, ano ba ang kamatayan para sa mga alagad ng Panginoon? Ano ba ang kanyang itinuturo patungkol sa kamatayan ng tao? Yan ay kagaya ng pagtulog. John chapter 11 verse 11 to 14. Sa pagpapakita ng tunay na iglesia ni Kristo pagkatapos ng 1798, ano ang itinuturo nito patungkol sa kamatayan? Of course, na ito ay parang kagaya ng pagkatulog. Walang alam ang tao at hindi siya, yung taong namatay, hindi, pag-alagala lang, Brother Kevin, dahil nasa libingan siya. Ang tunay na iglesia na yon, kagaya ang paniniwala sa tunay na iglesia noon, sa iglesia na itinayo ni Jesus, na nagtuturo ng kamatayan ay katulad ng pagtulog. Hindi na ang pagkatapos na mamatay ay may lulutang na kaluluwa o multo. Hindi po ganun itinuturo ng Biblia, hindi po ganun ay itinuturo ni Jesus. Ngayon, ang tanong, paano ba natin mahahanap ang tunay na iglesia? Ang tunay po na iglesia ngayon ay itinuturo at isinasabuhay ang parihong doktrina na itinuturo at sinasabuhay ni Jesus dito sa lupa. Yes. Kaya nga po sabi sa Revelation 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ito pang isang palatandaan, ang tunay na iglesia ng Diyos, ang nalabi ay susunod sa kanyang Yang mga kautusan. Susunod po sa kautusan ang tunay na iglesia ng Diyos. At ilang utos kaya ang susundin ng tunay na iglesia? Lahat ng kautusan ng Panginoon. May ilang utos ba sa 10 utos si Sir 10. Jessel? 10. Sa kasawiyang palad, karamihan ng mga iglesia ngayon, 9 na lang ang sinusunod. Pero ang tunay na iglesia, 10 utos ang sinusunod. Bakit? Sabi sa Santiago 2 versikulo 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may matisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya nga, ang tunay na iglesia ay susunod sa 10 kautusan. Yan ang sinunod ni Jesus, yan din ang sinunod ng mga alagad. Kaya para maging tunay na iglesia, dapat susundin din ang 10 kautusan. Tandaan po natin, walang iglesia, Brother Kevin, na ipinapangilin ang linggo ang pwedeng maging tunay na iglesia. Kasi nga, Wala po. ano ba ang araw na pinapangilin ng original na iglesia noon? Ang araw ng
Sabat. Sabado. Ang ikapitong araw, ang Sabado. Kaya ang tunay na iglesia ngayon ay ipapangilin dapat ang Sabat. Kaya nga, totoo, walang kahit anong mga iglesia na nangingilin sa linggo ang pwedeng maging tunay na iglesia ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ano pa ang At isa pa, palatandaan? Brother Kevin, sabi dyan, nagsisitupad ng mautos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Yan ang ba nalabi. Yes. Ang nalabi sa kanyang binhi ay may patutuo ni Jesus. Kaya ano bang ibig sabihin niyan, Sister Jasolo? Ano ba yung patutuo ni Jesus? Revelation chapter 19 verse 10. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay ang siyang spirito ng hula. Ang patutuo ni Jesus ay ang spirito ng hula. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ng Panginoon ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Ito Yes. yung ating magiging clue number 5. Hindi lang yan. Ano pa bang palatandaan, Sister Jasolo? Matthew 28? Matthew 28 verse 19 and 20, sabi diyan, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong maalagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ngayon, gagampanan niya ang iniutos ni Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, ikalat niyo ang balita sa buong mundo. Kaya ang tunay na iglesia ay isang iglesia sa buong mundo dahil sinusunod niya ang utos ni Jesus. At ano kaya ang mensahe na dadalhin na tunay na iglesia ng Diyos sa panahon natin ngayon? Ano ang mensahe, ang mabuting balita na kanyang dadalhin sa buong mundo? Makikita natin yan sa Revelations 14 verses 6 to 10. Ito po ang mensahe ng tunay na iglesia. Babasahin po natin, Revelations 14 verse 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Verse 7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang mensahe ng unang anghel, dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa may likha. At ang mensahe ng pangalawang anghel, at sabi diyan, na pangalawang anghel ay magsisunod ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ito naman ang mensahe ng isa pang anghel, pangatlo. At ang iba, verse 9 na po tayo, Revelation 14, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanyang kamay, anong mangyayari? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Dito po ating natuklasan ang balita sa walang hanggan. At yan pala ay walang iba kundi ang mensahe ng tatlong anghel. Ang everlasting gospel para sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, yan ay mensahe ng tatlong anghel. Kaya nga, yan ang ating clue number 7. Ang tunay na iglesia ngayon, dahil nga sinusunod niya ang utos ni Jesus na ipamalita ang ebanghelyo sa buong mundo, at ipapamalita niya ay sa Revelations 14, ang balitang walang hanggan ay walang iba kundi ang mensahe ng tatlong anghel. Kaya clue number 7, dala niya ang mensahe ng tatlong anghel. At ano nga ba ang isa pang mensahe nilalaman? Mensahe ng unang anghel, Revelations 14 verse 7. Sabi diyan, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mabukal ng tubig. Sabi diyan, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sa ating Panginoon. Paano ba tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nagsasabi, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng
Diyos, kung naman ating inumin, kainin at gawin, gawin natin sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Ibig sabihin, Brother Kevin, Ang tunay na ang iglesia. tunay na iglesia ay dala ang pabalita sa kalusugan. Dahil yan nga ang mensahe yan ay isa sa mensahe ng tatlong anghel ang patungkol sa kalusugan. Ating ilolahati ang Panginoon. Balikan po natin yung isa pa nating palatandaan, isa sa ating palatandaan, yung isang iglesia na Sa makikita sa buong mundo. Iglesia na makikita sa buong mundo. Ating matutuklasan dito, kaibigan, na dahil nga siya iglesia sa buong mundo, ibig sabihin, ang tunay na iglesia ay dapat makita natin sa iba't ibang bahagi ng mundo sa panahon natin ngayon. May alam ba kayo na iglesia na makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo sa panahon natin ngayon? Sa napakaraming bansa sa buong mundo? Alam ko ang Catholic Church, Brother Kevin. Yes, totoo. Ang Catholic Church ay makikita natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pero tanong, pwede ba na ang Catholic Church maging tunay na iglesia? Alam po natin na sa loob ng 1,260 years, hindi siya nakatago. Siya ay hayag at siya ang namamayagpag. Alam din po natin, mga kaibigan, na walang kahit anong iglesia na nangingilin sa araw ng linggo ang pwedeng tunay na maging tunay na iglesia ng Diyos. Dahil ang tunay na iglesia, kagaya ng orihinal, nangingilin sa araw ng Sabat. May iba pa bang iglesia na makikita natin sa iba't ibang bahagi ng mundo? Alam niyo Yes. po, alam yan ng Catholic Church kung ano ang isa pang iglesia na makikita sa buong mundo. Sabi dyan sa St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Ang mga taong nag-iisip na ang Biblia lamang ang nag-iisang otoridad ay sa tamang pag-iisip dapat maging Seventh-day Adventist at ipangilin ang Sabado. Sabi nila, dapat daw maging Seventh-day Adventist at ipangilin ang Sabado. Ang Seventh-day Adventist Church ay may naitatag na gagawain sa higit sa 202 out of 228 na mga bansa na nakalista sa United Nations. Ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist wala ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. And kaibigan, yan po isang halimbawa ng Seventh-day Adventist Church na makikita natin sa Kyiv, Ukraine. Merong malalaking iglesia ang Seventh-day Adventist Church. At hindi lang yan, meron ding mumunting iglesia ang Seventh-day Adventist Church. Yan naman ay isang iglesia doon sa, kung hindi ako nagkakamali, India. yan ay isang iglesia doon sa India. Sabi po dito, a note from the editors of Mary Online, ang hamon na ibinigay ng Roma, sobra 100 taon na ang nakalipas ay nananatili. Ang Iglesia Katolika ay tama o ang Seventh-day Adventist ay tama, wala nang iba pang pagpipilian. Sabi ng mga editors ng Mary Online, it's either tama ang Seventh-day Adventist or tama ang Roma Katolika. Yes. Dalawa lang yung kanilang sinabi na pagpipilian, wala na daw ang iba. Ano na ngayon yung iba pang mga relihiyon, ang iba't iba pang mga grupo? Hindi naman sila Seventh-day Adventist, hindi naman sila Katoliko. Sabi ng Roman Catholic Church, dalawa lang daw. It's either Katoliko ka or Seventh-day Adventist ka. Bakit kaya ganun ang kanilang nasabi? Tatanungin atin po yung sasagutin, should I say, sa darating na episode ng ating programa, bakit kinikilala nila na dalawa lang, either Catholic ka or Seventh-day Adventist. Meron po tayo dito nakitang dalawang iglesia. Ang isa, ang Seventh-day Adventist Church. Ang isa ay ang Roman Catholic Church. Ang isa, ang Seventh-day Adventist Church, tinuturuan ng mga tao na ipangilin ang Sabat, at ang Roman Catholic Church naman ay inuutusan ang mga tao na ipangilin ang linggo. Kaibigan, sino kaya sa dalawang yan ang tunay na iglesia? Alam po natin na hindi po pwede ang Roman Catholic Church. Meron po tayong 8 palatandaan para matukoy ang tunay na iglesia. At atin pong natuklasan na wala pong ibang iglesia na aangkop dyan, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Gusto nyo ba talaga makasigurado? Seventh-day Adventist Church ba talaga ang aangkop sa lahat ng yan? Atin pong iisa-isahin yan, mga kaibigan, kung ang Seventh-day Adventist Church ba talaga ay naaakma sa iglesyang iyan. Well, tingnan po natin kung tatama ba talaga ang Seventh-day Adventist Church. Iisa-isahin natin ang mga palatandaan na yan ng mabilis at titingnan natin kung tatama ba ang Seventh-day Adventist Church yan. Una, itinuturo ang katotohanan. Itinuturo ba ng Seventh-day Adventist Church ang katotohanan? Yes. Hindi ba't yan ang ating pinag-aralan sa seminar na ito? Yes po, mga kaibigan.
Kaya ang alam natin, ang Seventh-day Adventist Church, siya ay nagtuturo ng katotohanan. By the way, nais ko lang pong balikan muna itong 8 palatandaan. Tanong po mga kaibigan, gawa-gawa lang po ba namin ang mga palatandaan na ito? O galing ito sa Biblia? Galing po ito mismo sa Biblia, Brother Kevin. Hindi po namin gawa-gawa yan. Kasi nga po mga kaibigan, kahit kayo mismo, kung susundan nyo muli, pwede nyo i-replay ang ating episode na ito. Tingnan nyo po mga kaibigan kung saan galing yung mga palatandaan na yan at ating po matutuklasan na galing yan lahat sa Biblia. And by the way, let me just tell you something. Ako personally, at si Sister Jessalo, we are Seventh-day Adventist. Pero kaibigan, hindi po kami naging Seventh-day Adventist dahil Seventh-day Adventist ang aming magulang. Hindi po kami naging Seventh-day Adventist dahil ito yung sikat na simbahan sa aming lugar. Hindi po. Kami po ay naging Seventh-day Adventist dahil wala na pong ibang iglesia na nagtuturo pinakamalapit sa Biblia kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. Naghanap po kami ng katotohanan at wala po kaming ibang nasumpungan na nagtuturo ng lahat ng katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. Kaya pinili po namin mismo, pinili ko mismo. Ganon din ba, Sister Jessalo? Yes, pinili ko rin po pagkatapos ng mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Pinili namin maging Seventh-day, membro ng Seventh-day Adventist. Pero kaibigan, again, this is not about religion. Ito po ay patungkol sa katotohanan. Ito po ay patungkol sa kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ginagawa kasi natin, naghahanap lang tayo ng iglesia na aakma sa lahat ng ating mga palatandaan at wala ng iba pang iglesia na aakma, kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. Tingnan natin uli. Nagtuturo ng katotohanan. Yes, pinag-aralan natin sa seminar na ito ang patungkol sa katotohanan. Lumabas pagkatapos ng 1798, yes, ang Seventh-day Adventist Church ay naitatag sa taong 1863. Naging organized siya in the year 1863. Siya ay kagaya ng orihinal. Ano bang ginagawa ng orihinal? Adventista. Sa pangalan pa lang mismo Adventista na. Pero actually, kaibigan, higit pa sa pangalan yan. Dahil pag sinabing Adventista, ibig sabihin, naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. At ganyan din po ang itinuturo ng Seventh-day Adventist Church. Ang orihinal na iglesia ay nagbabautismo sa paglubog sa ilalim ng tubig at ganyang paraan din po nagbabautismo ang Seventh-day Adventist Church. Ang orihinal na iglesia, siya ay nangingilin sa araw ng Sabat at ganyan din po ang itinuturo at Sabat din po ang ipinapangilin ng Seventh-day Adventist Church. Ang Sabat, ang ikapitong araw, kagaya ng ipinangilin ni Jesus, ganyan ang ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. At itinuturo ng orihinal na iglesia na ang kamatayan ay parang pagtulog. Yes, hindi ba't atin din yan na pag-aralan sa ating seminar? Itinuturo ng Seventh-day Adventist Church na ang kamatayan ay katulad ng pagtulog. Hindi lang yan, ang original na iglesia o ang tunay na iglesia, kagaya ng original, ay sumusunod sa 10 kautusan. At yan din ay tinuturo ng Seventh-day Adventist Church. Siya ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Kaya nga, kahit dito pa lang sa programang ito, ang ating tema ay Mysteries of Prophecy. At marami po tayong hula na pinag-aaralan. At ang Seventh-day Adventist Church, yes, siya ay makikita natin sa buong mundo. Kaya alam natin na sinusunod niya ang utos ni Jesus. Dala niya ba ang mensahe ng 3 anghel? Yes. Pinag-aralan na natin ang mensahe ng unang anghel. Dumating ng paghatol at paano natin maluluhati ang Diyos? Yung mensahe ng pangalawang anghel, naguho ang Babylonia. Pag-aralan natin yan sa darating na episode ng ating programa. At yung mensahe ng pangatlong anghel, huwag nating sambahin ng hayop. Yan po ay atin nang napag-aralan sa ating nakaraang episode. At ang babalita sa kalusugan, atin din niyang tinalakay sa seminar. Sabi nga dito sa US Today, Adventist Back to Basic Faith is the fastest growing US church. Alam niyo po, galit na galit si Satanas sa Seventh-day Adventist Church. Kaya kung titingnan nyo nga, may mga kaguluhan din na nangyayari sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Pero huwag kayong magtataka dahil alam natin na yan ay kagagawan ni Satanas. Dahil galit siya sa Seventh-day Adventist Church, kaya siya ay nagdudulot ng kaguluhan sa loob dito. Nagalit ang dragon sa babae. Alam po natin, atin din pong natuklasan na ang Diyos ay merong mga mamamayan na hindi pa napapabilang sa Seventh-day Adventist Church, hindi pa napapabilang sa tunay na iglesia ng Diyos. At ang sabi niya, Revelations 18 verse 4, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga
Salot. At kung lalabas tayo sa Babylonia, saan tayo pupunta? May tunay ba na iglesia ang Diyos dito sa lupa? Yes. At yun ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Kaya ngayon mga kaibigan, tinatawag ka ng Panginoon. Revelation 22 verse 17, at ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay nagsasabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Tinatawag ka ng Panginoong Hesus, maging bahagi ikaw ng kanyang tunay na iglesia. Ikaw ay tatanggapin ng Panginoon ng buong puso dahil nga mahal na mahal ikaw ng Panginoon. Kaya naging kasiyahan niya na ipaalam sa iyo ang katotohanan. Ngayon na alam mo na ang katotohanan na may tunay na iglesia ang Diyos dito sa lupa, ano ang iyong desisyon? Ipaalam niyo po sa amin ang iyong desisyon. Nandito po, meron kaming mga katanungan para sa inyo. Una, pinipili mo ba na ang Biblia ang iyong tanging gabay sa katotohanan? Pangalawa, pinipili mo bang lumabas sa Babylonia at magtungo sa iisang pananampalataya ni Jesus? Gusto mo bang maging bahagi ng nalabi na iglesia ng Diyos? Gusto mo bang maging bahagi ng Seventh-day Adventist Church? Or number 4, gusto mo bang sundan si Jesus sa pagpapabautismo o di kaya pagpapabautismong muli? Ano ba ang iyong desisyon, kaibigan? Naririnig mo ba ang pagtawag ng Panginoon? Nais po naming malaman ang iyong desisyon, kaya ipaalam niyo po sa amin, i-text po sa amin ang iyong desisyon. I-type niyo lang po sa unang linya ng iyong text message kung anong programa ito. Ito po ay Mysteries of Prophecy. Iyong buong pangalan, iyong relihiyon, sekta o denominasyon, iyong kumpletong address at ang iyong kasagutan sa 4 na mga katanungan. Ito po ang sample. Halimbawa, Mysteries of Prophecy, ito po ay episode 20. In-emphasize ko po ang episode 20 para malaman po namin kung sa anong episode kayo nagdesisyon. Ilagay po ang iyong pangalan. Yung relihiyon, kung ikaw man ay Katoliko, ikaw man ay Baptist, Iglesia ni Cristo ka man o Muslim ka man, ano man yung relihiyon, ateista ka man, ilagay mo lang dyan. At ang iyong address, halimbawa po, dyan yung address, at yung iyong sagot sa 4 na katanungan at ipadala sa mga numero na naka-flash sa screen. So yan po, mayroon kayong 2 numero dyan. Merong numero na para sa Globe at merong numero para sa Sun subscribers. Muli, nandito po yung tanong at nawa, ano ba ang iyong desisyon? Nawa ay makinig ka sa pagtawag ng Panginoon. Muli, Number 1, pinipili mo ba na ang Biblia ang iyong tanging gabay sa katotohanan? Number 2, pinipili mo bang lumabas sa Babylonia at magtungo sa isang pananampalataya ni Jesus? Number 3, gusto mo bang maging bahagi ng nalabi na iglesia ng Diyos? Number 4, gustong bang sundan si Jesus sa pagpapabautismo o bautismong muli? Ipaalam sa amin ang iyong desisyon. Nandyan muli ang aming mga mobile number. Merong numero para sa Globe and TM subscribers. Meron ding numero para sa Sun subscribers. At pwede din kayong dumako sa website www.amazingfactsphilippines.org. Ipaalam niyo po sa amin ang iyong mga tugon at inyong desisyon sa programang ito. Kaibigan, dito po nagtatapos ang ating programa. Iniimbitahan po namin sa next episode, The Secret to Security and Financial Prosperity. Bago tayo magtapos, manalangin muna tayo. Manaming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Ama, ngayon ay nalaman namin na ikaw pala ay merong tunay na iglesia dito sa lupa. Tulungan niyo po kami upang sundin lamang namin ang iyong kalooban at iwasan namin ang panlilinlang ng kaaway. Maraming salamat sa pagmamahal. Ito po ang aming hinihiling ang pagkaingatan niyo bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kita-kita tayo muli sa susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.